Patuloy pa nga itong lumakas at ngayon ay taglay na ang maximum sustained winds na umaabot sa 140 kilometers per hour near the center at gusts pong umaabot sa 170 kilometers per hour. Ang kanyang sentro ay huli pong nakita sa layong 165 kilometers northeast po yan o hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. At ngayon nga po ang kanyang pagkilos ay pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Kasalukuyan ay direktang naapektuhan po nito ang Batanes province in terms yung hangin niya o severe winds. Makakaranas ng pabugso ng hangin doon sa Batanes province. Habang in terms of mga pag-ulan naman ay nakakaapekto ito ngayon dito sa Batanes, maging sa Cagayan province, Ilocos Norte at Apayao province. Sa natitirang bahagi naman ng bansa ay habagat o southwest monsoon ang nakakaapekto at nagpe-prevail at nagdudulot din ho ito ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating kalupaan. Maya-maya lamang iisa-isahin po natin yung mga lugar na makakaranas ng mga pag-ulan dulot ng habagat. Sa latest na track na ipinalabas po natin ngayong 5 a.m. sa ating bulletin, makikita nga po natin in the next 12 hours, generally ay pahilagang kanluran pa rin ang kanyang magiging direksyon. So, inaasahan natin na magla-landfall po ito sa Taiwan o southern part ng Taiwan ngayong araw din. At nakikita nga po natin, based na rin po dito sa ating pinakita po na track, itong shaded areas kung saan makikita po natin hagip ng radius ng bagyo ang Batanes province. Ibig sabihin, yung mga pagbugso ng hangin doon ay inaasahan dulot ni Typhoon Goryo. So, kung mag-persist po yung kanyang projection, posible rin ho na this afternoon o mamayang gabi ay lumabas na rin ho ito ng ating area of responsibility. Gayunpaman, patuloy pa rin tayo magantabay sa magiging updates ng Pag-asa. Kaugnay dyan, signal number 2 pa rin ay nakataas sa Itbayat, Batanes o sa municipality ho ng Itbayat doon po sa lalawigan ng Batanes. Habang signal number 1 naman sa natitirang bahagi pa ng Batanes province. Kaya sa mga kababayan natin doon, patuloy natin silang pinag-iingat, maging alerto po tayo dahil sa lugar na nakataas ng signal number 2, possible lang 62 to 88 kilometers per hour na wind o lakas ng hangin at posibleng magdulot ng minor to moderate threat to life and property. Habang yung nakataas naman ang signal number 1 ay posible ang 39 to 61 kilometers per hour na maximum sustained winds o lakas ng hangin at pwede magdulot ng minimal to minor threat to life and property.